At muli, kasiyahan ko na makita ang inyong mga mukha, especially worshiping together with the people from other places. Doon pala sa ating mga inawi talaga na ramdaman ko na talaga na tayo magkasama at isang ating espiritu. Muli, isang pagbati mula sa Kalibo Reformed Bible Church. Sa lahat, pinaparating namin ang aming pagbati sa inyo. Alam niyo ba na dinisenyo ang katawan ng tao na pupwede siyang mabuhay kahit na ilang linggo siyang hindi kumakain? Alam niyo ba yan? Na mabubuhay tayo na ang 40 days, ilang linggo yon? 5 weeks, ano? Mahigit, ano? 5 to 6 weeks. 5 to 6 weeks mabubuhay tayo ng walang pagkain, pero 3 days na huwag kang uminom, mamamatay ka. 3 days lang. 3 araw lang at ikaw ay mamamatay. Hindi ito optional kapag tayo hindi na tayo pagod at pagka tayo uhaw na, hindi ito optional, kailangan na nating uminom, kailangan na nating isatisfy yung ating mga uhaw. Hindi maaari. Kaya nga sa disyerto, ang ginto doon tubig. Hindi yung magandang bahay. Sa krus, si Kristo ay nagsalita ng 7 sayings. At yan ang madalas na ginagawa tuwing mahal na araw, the 7 sayings of Christ. At marami doon sa mga sinabi niya, lofty. 6 of the 7 sayings were lofty, majestic, and selfless. Kung naalala ninyo, no? Tinawag niya si Juan at sinabi niya, etong iyong ina, itong iyong anak. Babae, itong iyong anak. Ibig sabihin, ihabilin, sa gitna ng pain, inihabilin ni Jesus yung kanyang ama kay Apostol Juan. Doon sa tip on the cross na minsan ang lait sa kanya, bandang huli ay nagsabi sa kanya na ako ay alalahanin mo pagdating mo sa kaharian mo. Sabi niya, today you will be with me in paradise. At pinanalangin niya maski yung kanyang mga kaaway. Pero dun sa ikalima niyang saying, isang sinabi niya, basahin natin sa John 19 verse 28. Hindi na natin dapat pag-usapan yung context nito. Ito, yun ay nasa krus ng Kalbaryo, malapit na siyang mamatay. Ito sinabi niya, verse 28. Pagkatapos nito, sapagkat alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, ay sinabi niya, upang matupad ang kasulatan, nauuhaw ako. These 2 words, nauuhaw ako, I thirst. Ito yung ating pag-aaralan ngayon. Kung titingnan natin, parang napaka-ordinary yung kanyang sinabi at nakafocus sa sarili. Pero sa katotohanan, may malalim ito, nakahulugan, meron itong theological. Hindi para ito sa mga theologian, ito para sa lahat. At may malalim itong, may personal na lalim ito na dapat naintindihan natin bakit niya sinabi yon. Ang Panginoon hindi katulad siya ng isang tao na nag-aaksaya ng mga salita. Kanina natuwa ako doon sa na to lift the person up, pero natuwa ako doon sa meditation. Direct to the point, solid. At yun ang kailangan ng katawan, hindi puro sa panahon natin, sa mga churches ngayon, puro candy, puro dessert ang pinakakain. Pero yung kanina narinig ko, maiksi man siya, the word was solid at napakain yung kaluluwa ko. Ganun ang Panginoon. Pag nagsalita siya, solid. May ibig sabihin, malalim ang kahulugan at sigurado nakakapatid ng uhaw. Pero ito, pansinin natin, mismo siya ang nauuhaw. Bakit ganon? Tinuturuan tayo rito, hindi lang tungkol kay Kristo, pero higit pa doon. Kaya nga manalangin muna tayo kasi titingnan natin
ang ilang bagay dito. Tingnan natin, una, yung setting noong tagpo na yon, yung katotohanan tungkol sa uhaw na yon. Tapos, pangalawa, tingnan natin ang apat na katotohanan doon sa sinabi ni Jesus na yun, I thirst. Ano yung apat na katotohanan na yun na dapat naiintindihan natin as we continue as a church and as believers in Christ, and then some applications. So samahan niyo ako sa pananalangin, and then let us discover, let us now dig into those words na binigay ng ating Panginoon. Manalangin muna tayo. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat. Binanggit mo ito for our hearing at ni-record mo ito sa pamamagitan ni Apostol Juan. At salamat nandun si Apostol Juan, samantalang lahat ng iba ng kanyang mga disipulo ay tumakbo nung gabing yon. Salamat. At ito'y nasulat at para sa pandinig namin makita namin kung paano nito papawian ang uhaw ng aming mga kaluluwa. Kaya purihin ka, Panginoon, sa mga sandaling ito. Hinihiling namin na tulungan mo po kami. Sa umaga ito, tulungan mo iyong lingkod na magtuturo. Higit sa lahat, tulungan mo ang bawat isa na maunawaan ang mga sinasabi mong ito para sa ikatututo namin, ikaliligtas sa aming kaluluwa at sa ipagpapatuloy ng aming pananampalataya. Nang sa ganon, ang aming buhay magpapakita ng karangalan at kaluwalhatian ng aming Panginoong Hesus, in whose name we pray these things. Amen. So ano ba yung setting nung ito ay nangyari? Ano ba yung konteksto nito nung sabihin niya ito? No? Si Jesus nung gabing yon, tandaan natin, siya ay nanalangin doon sa Garden of Gethsemane. Naalala niyo yung tagpo na yun, ano? Nakita ng mga apostol na siya ay nananalangin, siya ay nagpapawis at parang nagsasama yung pawis at dugo. Ibig sabihin, mga kapatid, nagsisimula ng dehydration ng mga sandaling yon. At meron daw yung medical basis, yung kanyang nararamdaman na yon ng dugo at pawis na ang dumadaloy sa kanya dahil sa sobrang takot, yung horror na nasa harapan niya na hindi natin maunawaan, na ipinaliwanag sa atin sa pamamagitan lang nung pagpapawis niya ng pawis at dugo. Ibig sabihin po, pag hinayaan tayo pakita yung tunay na picture nun, ay siguradong aatras tayo, sigurado doon. Pero sabi ng Panginoon Hesus nung gabing yon, kung maaari, iyong tanggalin itong kopa na ito sa akin, but not my will, but your will be done. So, yun yung nangyari. At pagkatapos no, naalala ninyo, di ba, hinuli siya. Naputol pa nga yung tenga ng isang servant ng high priest sa kagagawan ni Apostol Pedro. At binalik niya pa yon. Naaresto siya. Siya ay umilalim sa isang mock trial. Ibig sabihin na mock trial, alam na kung ano magiging outcome. Alam na kung ano mangyayari. Alam na yung alam na nila kung anong patutunguhan nito, at yun ang judgment. At dahil doon, sa mock trial na yun, siya ay hinagupit, siya ay sinaktan, siya ay pinukpok sa ulo, siya ay pinaghampas. At ibig sabihin, nung mga sandali, pagkatapos ng mock trial na yun, pagkatapos ng scourging na yun, pagkatapos ng pananakit sa kanya, punong-puno na yung katawan niya ng latay, ng sugat. And remember, hindi Hudyo ang humampas sa kanya, Romano. In other words, yung paghampas sa kanya is more than 40. Sa katunayan, sabi ang utos sa lumang tipan, kailangan ang paghampas sa tao hindi aabot sa 40. Otherwise, siya ay magiging yung dignity niya bilang tao mawawala. Yung panahong yon, hinampas siya na hindi lang isang tao, isang Romano sundalo, kundi marami. In other words, nagpatuloy yung dehydration sa kanya. At marami ng dugo na wala sa kanya. Ano nangyari dito?
Siya ay pinako sa krus ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Walang tubig. Can you imagine yung ikaw ay hahampas, ikaw ay arestuhin mga banda, siguro mga bandang alas 8 ng gabi. Alas 8 kasi, di ba, humingi ng tulong ang Panginoon doon sa mga disipulo. Hindi naman humingi ng tulong, nakiusap. Samahan niyo ako. For twice. That means 2 oras siyang nananalangin. 2 oras siya nakikipagbuno sa realidad na kanyang kakaharapin. In other words, hindi ito symbolic thirst. Yung pagsabi niya na ito, this was actual thirst, biological thirst. Ito ay agony, tunay na kawalan ng tubig sa katawan, tunay na agony, tunay na kahinaan. And yet, sinabi ng Panginoon, doon sinabi ni Juan dito sa verse 28, upang matupad ang kasulatan, nagsalita siya na nauuhaw ako. So may 4 na mga katotohanan na nais kong tingnan natin dito sa katotohanan sinabi ng Panginoong Hesus. Unang katotohanan. Sa pagsabi niya na I thirst, Christ fully identified with our humanity. Nakiisa siya sa pagiging tao. Si Jesus ay nagdusa physically at hindi niya ito tinago. Mga kapatid, I want you to listen to this. At makikita natin ang beauty kung bakit itinayo ng Panginoon na iglesia. And I will show you that later dito sa bago tayo tumungo sa number 2 po ng dahilan. No? Pansinin natin, He knows that He is God. He was humiliated sa kanyang ginawa, pero hindi siya nahiya na ipakita yung kanyang weakness. Napansin niyo yun? I thirst. He was God, and He is God, perfect God and perfect man, pero hindi siya nahiya. Hindi siya nahiyang sabihin and make it recorded in the scriptures for the world to know, for the world to hear, na siya ay mahina. Sa mga pagkakataon, hindi niya inilayo yung kanyang sarili sa kahinaan ng tao. Doon pala makaka-identify na tayo that we have a Savior who is also man. Kaya nga sinabi sa Timothy, there is one mediator between God and man, the man, Jesus Christ. At dito dapat na-astonish tayo. Bakit? Pwede siyang tumawag ng 12 legions of angels. Alam mo 12 legions, it's about mga 8,000. 8,000 to 12,000 angels. Patay lahat ng mga kalaban niya sa buong mundo na hindi lang sa Jerusalem. He could have called legions of angels, yet He embraced humiliation. Kanyang niyakap yung kanyang kahihiyan. Hindi yung power. Hindi siya naki-identify with the angels above. Hindi siya yung imahe niya sa mga sandali, hindi nakikiisa sa mga anghel na makapangyarihan. Ilang anghel ba yung ginamit ng Panginoon para patayin ang lahat ng panganay sa Egypt? Isa lang. Only one. Hindi siya naka-identify doon. He identified Himself with the fallen, suffering humanity. Doon siya nakiisa sa mga sandaling yun, sabihin niya yun. Sa Eden, malaya na dumadaloy ang tubig. In other words, sa Eden, walang thirst, walang pagod, walang uhaw. Pero sa krus, dinala ni Jesus, pinasan niya yung sumpa na dala ng kasalanan ni Adan. Ano nangyari doon? Nauhaw siya. Nauhaw siya. At hindi siya nauhaw dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa kasalanan natin. We should be the one saying, I thirst. Tayo dapat yung katulad sa rich man and Lazarus na nagsasabi doon sa impyerno, nauuhaw ako, even one drop.
ay makasasapat na para kahit papaano. Siya nauhaw siya, ni isang drop, wala siyang natanggap. Ni isang katiting ng drop. Hindi, ayoko naman sabihin tulo. Isang ano bang drop nga sa Tagalog? Patak. Ni isang patak ng tubig, hindi siya nakatikim. In other words, mga kapatid, if you suffer, sa mga sandaling ito, Christ is not distant. Hindi siya malayo. Ang ganda ng illustration kanina ni Brother RJ. Ang ganda, ang dami mga illustration na puro katotohanan yun. Kung nanamnamin lang natin, maintindihan natin that Christ is there in your suffering. Nandun siya. Because He has entered fully into human weakness. Pumasok siya. Nauhaw siya, napagod siya, inaantok siya, nasasaktan siya. Lahat ng full range ng human weakness except sin, nasa Kanya. Kaya ko nasabi ito kanina, pinag-usapan natin, nasabi ko kanina sa inyo, is napakaganda ng design ng Panginoon sa church. Why? Mga kapatid, never be ashamed to admit your weakness. Huwag kayong mahiya. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, Christ redeemed the church, tinubos ng Panginoong Hesukristo ang iglesia, precisely for you to lay it before the brethren. Para yung weakness mo, yung struggles mo, yung pain mo, yung ilalatag sa loob ng church. Ngayon sinasabi sa risky yan, Pastor. Yes, risky. Napaka-risky niyan. Pero yun ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, ang church, hindi ito stage. Napagalingan tayo ng kanta. Pagalingan tayo ng preaching. This is a hospital. Lahat tayo naka-lab gown. Habang nagpipreach ako sa inyo, naka-lab gown ako. Ang tanong mga kapatid, is this a first-class soul hospital or is this a stage? Puro face natin para tayong malakas. Magaling ako mag-preach. Magaling ako mag-expound. Hindi ito stage mga kapatid. The most useful person in this church is the weakest. Tandaan ninyo, iskan yung scriptures, hindi ginamit ng Panginoon ng magagaling. You never be ashamed. Never be ashamed to tell your pastor, your brethren. Nandun ang healing. Naalala nyo ba yung Naalala nyo ba yung sinabi ko nakaraan? I don't know, debridement na tinatawag. Sa medical term, debridement. I'm not sure. David, is my term right? Debridement, not debridement, right? Debridement. Ano ba yun? Yung ang sugat, kapag ka malalim, hindi mo ito kagad tatakpan. Ang gagawin mo, ito ay lilisin mo ng alcohol, yan, pakaramdam nun, nililinis mo, napakasakit nun. Ganon sa iglesia. Each one is a doctor to the other. We do not perform here. We perform surgeries, not singing, not yung pagalingan sa preaching. It could be as simple as standing here, nagsasalita ng monotone, pero salita ni Kristo ang sinasabi.
That's what matters. Kung aawit tayo tungkol kay Kristo, that's what matters. Pansinin natin, si Kristo, ang Panginoong Jesus, hindi siya humingi, sinabi niya, I thirst. At anong ginawa ng Roman soldier? Kumuha siya ng isang tubig na may suka. And he refused it, di ba? Ni-refuse niya yun. Kanyang tinanggihan yung tubig niya. There is another reason for that. Ginawa ni Jesus yun. Nang sa ganon, when you show your weakness to the brethren, you will be accepted. Mga kapatid, I wish for this church na kapag ka nagpakita ng weakness ng kapatid, hindi siya i-judge. Tatanggapin siya. Because it is your duty, you are mirroring the image of Christ. At kapag ikaw nagpapakita naman ng iyong weakness, you are giving the rest the opportunity, the privilege to be a part of your healing. Kaya yung church, niredeem ni Jesus. I hope yung mismong yun, sapat na yung para mapakain yung ating kaluluwa. But number 2, anong pangalawang purpose? Christ faithfully fulfilled the scriptures. Katulad sinabi doon sa verse 28 na yon. No? The Word made flesh fulfilled the word written. Napakaganda sinabi sa John 1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And in verse 14, and the Word became flesh. Naging laman siya, naging tao siya. The Word made flesh na fulfill yung the word written doon sa Psalm 22. Ano ba sinabi sa Psalm 22? Sa Psalm 20, sinabi ng Panginoon doon, sinabi niya doon sa chapter 22, verse 2 ng mga awit. Verse 1, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo sa pagtulong sa akin sa mga salita ng aking karaingan? Kanyang pinulfil yung kanyang isinakatuparan yun. Tuyo ang kanyang bibig. He was in physical agony. Pinapalibutan siya ng mga kaaway. At ng mga sandaling yun, literally, he was abandoned by the Father. Abandonado siya. At doon sa Psalm 69, mapapansin natin yung malalim na distress ng kanyang kaluluwa. Isang pagdurusa na higit pa sa kakayanan ng katawan. Hindi ito theatrical acting. Hindi nagpe-pretend ang Panginoong Jesus na siya ay nagsasuffer, na siya ay dumaranas ng hirap. Bakit dapat ito mangyari? Bakit dapat matupad yung mga bagay? Isipin ninyo, hindi ba kayo na-amaze? Hindi ba kayo na-amaze sa scripture? Sino ba ang sumulat ng Psalms? Of course, si David, si Korah, si Asaph. Pero sino ang author nun? Ang Diyos. Particularly sa Diyos, of course, the Father. But the Son. Kaya nga siya tinawag na the Word became flesh. And yet siya mismo magpo-fulfill nun. Hindi sa isang theatrical, hindi sa isang metaphysical, hindi ibig sabihin na, ano lang yan, parang above yan. Kung hindi mismo sa pagiging tao niya. Siya ang nag-fulfill ng kanya, sinulat siya ang dumanas noong paghihirap na yon. He fulfilled His suffering, He fulfilled His thirst, He fulfilled His death. Namatay talaga siya. Nang sa ganon, masisiguro natin, ano mga kapatid, so that He will fulfill His promises. Yung pangako niya sa atin. Bawat salita niya na sinasabi sa scriptures,
tuto pa rin niya. Kaya nga sabi kanina ni Brother RJ, at tama yun, the safest place for your soul is in the middle of the will of God. Dahil hindi niya ito sisirain. Hindi niya sisirain yung kanyang mga pangako. He will surely fulfill His promise. He will surely fulfill His mercy. He will surely fulfill His salvation. In other words, mga kapatid, yung hindi natin pagtitiwala to distrust Christ with your needs is unreasonable. Hindi ito katanggap-tanggap. Samantalang kanyang tinupad yung kanyang sariling kamatayan na siya mismo sariling sumulat to the very letter. Wala siyang nilagpasan. Kasi hindi natin kaya. So yun ang pangalawa, to fulfill the scriptures. Pangatlo, Christ bore God's thirst for judgment. Ibig sabihin, yung uhaw na yun ay nagsisimbolo ng hustisya ng Diyos. Nagsisimbolo yun ng paghuhusga ng Diyos, pagpataw ng Diyos ng divine judgment. Yun ang symbol, yun ang ibig sabihin nun. Thirst often signals divine judgment. Ano nangyari? Naalala sa panahon ni Elijah, di ba? There was 3.5 years of famine. Yung mga 2 taong gulang na bata nung lumalaki na kinakausap sila ng mga tatay at nanay nila. Ang ganda-ganda. Dati nararanasan ko ulan, sabi ng mga bata, tatay, ano yung ulan? 3 taon na. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng ulan. And then, naintindihan nila kung ano yung ulan nung umulan. Nung manalangin si Elijah na 7 times. Ito pala yung ulan. Sabihin, yung curse na yon, divine judgment para mga bata, they are being judged, hindi nila alam. No? Naalala niyo yung sa rich man, doon sa impyerno, di ba? Ang pakiusap lang niya, nung nasa lupa siya, nung nabuhay pa siya, nakakainom siya ng the best wine. Nakakainom siya siguro ng mga panahon yung mineral water, hindi siya magkakaroon ng dysentery o cholera. Nasa kanya yun. Pero nung nasa impyerno na, kahit anong uri ng tubig, kahit madumi, kahit isang patak lang, yun ang inabsorb ni Jesus, mga kapatid. When He was on the cross, He absorbed the judgment meant for us. Yung pagiging tuyo ng kanyang lalamunan points to a deeper reality. Yung pagiging tuyo nun ay nagpapatungkol sa isang mas malalim na realidad. Ibig sabihin ng mga sandaling yun, yung judgment ng Diyos ay binubuhos niya kay Jesus. Nang sa ganun mga kapatid, we will not anymore say, I thirst. Hindi natin kailanman masusukat yung full weight, yung lalim, yung lawak, yung layo, yung bigat, nung galit ng Diyos, yung puot ng Diyos. Pero lahat tayo nakakaintindi kung ibig sabihin ng thirst. Di ba? Naalala ko nung ako ay elementary, hindi ko alam bakit yung aming school, ang dami namin, walang tubig yung gripo. Maliwanag na maliwanag sa alaala ko, nung elementary days ko, pagkatapos ng laro, ang pinaka-importante, tubig. At yun ang pinuno ni Kristo noong mga sandaling yun. Siya mismo ang nag-absorb ng galit ng Diyos nang sa ganun, pagbukas mo ng gripo, may tubig. May tubig para sa iyong kaluluwa. The living water became dry. Isipin niyo, Panginoong Jesus. Napaka-ironic, The living water. Pero mismong siya na humihingi, nakikiusap, damdam niya yung katuyuan ng kanyang lalamunan. Hindi ko alam kung mga sandali yun, meron pa siyang laway. Kasi siya ay, tawag doon,
dehydrated. And yet, yung living water, naging tuyo. Nang sa ganun, ikaw kapatid at ako masatisfy. Makaranas tayo ng satisfaction. At yung satisfaction na yun, sa Kanya lang. Kaya nga, we will go to number 4. Bakit si Jesus nauhaw? Nauhaw si Jesus nang sa ganun, patayin yung uhaw natin sa mundo. To kill our thirst for the world. Hindi lang si Jesus namatay para patawarin yung kasalanan mo. And then mabuhay ka sa paraang gusto mo. Hindi ganon. Papatayin niya yung uhaw mo sa mundo. Kaya siya nauhaw doon, representing yung judgment because of people na nabubuhay para sa mundo. Pinatay niya na yun doon. Kaya yung thirst mo ngayon, hindi na yung mundo. Hindi na yung sariling kalooban. That thirst was meant to reorder our desires. Baguhin yung ating mga kalooban. Baguhin yung ating mga nasa. Kaya nga kung ikaw'y papasok, kaibigan, o kapatid, papasok ka sa isang tunay na church, you are in a different world. Nasa ibang mundo ka. This is the spot of heaven on earth. Kaya nga yung mga si Christians, kahit saan sila magpunta, pag napunta sa isang lugar, magkakasama mga tunay na Kristiyano, they have the same spirit. Isang Bisaya nakiki-worship sa mga taga-Tagalog, taga-Pampanga. Isang Ilocano nakikipag-worship kasama ng Ilonggo. And they have that same spirit. Dahil iisa na yung desire, iba na yung desire nila. Ano yung mga desire na yan? Ang Panginoon, siya ay nauhaw nang sa ganon, yung uhaw natin sa kasalanan, mamatay. Yung uhaw natin sa kasalanan, mamatay. Yung ating appetite sa mundo, sa ino-offer ng mundo, ay unti-unting maglaho. Our appetite for the world would fade. At nang sa ganon, kaya siya nauhaw, yung longing natin sa Diyos ay para mabuhay. Yung mga tao sa mundo, they have no desire for God. Wala silang desire sa Diyos. That's why ang reason, wala silang desire sa church, hinihila mo sila literally. Because they don't want God. Pero kung ang uhaw mo ay nasatisfy na ni Jesus, yung uhaw ng judgment, meron ka ng panibagong uhaw. Nire-reorder niya yung uhaw mo. You are hungry, you are thirsty for the Word of God, you are thirsty for the fellowship of God's people, you long for God Himself. Yun. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit napakahigpit ni Pastor JP pagdating sa membership. Sinisiguro niya, bago na ba yung desire mo? Bago na ba yung gusto mo sa buhay? O nagpapatuloy ka pa sa mundo? Nagpapatuloy ka pa ba sa iyong kalooban? Because conversion is not just forgiveness, it is new hunger. Pag binago tayo ni Jesus, may mga panibagong bagay tayong hinahanap. Those who belong to Christ, na kay Kristo, unti-unti, nawawala ang kanilang panlasa sa mga bagay na walang kwento. Binasa kanina yung Ecclesiastes 1, di ba? Vanity of vanities, everything is vanity. Yun ay mata na isang matanda na nabuhay para sa mundo, nakita niya, anything that I do apart from God is useless and empty. Kaya huwag tayo magtaka kung bakit yung mga politiko natin talagang matakaw.
nasa kanila yung siyam na zero doon sa kanila account, hindi pa sila mabusog-busog because what they are doing is empty. Tayo wala na doon. Iba na yung ating panlasa. At ang panlasa natin is for God Himself. Alam mo ba sinabi sa Ecclesiastes ba, hindi ako nagkakamali, God has set eternity into our hearts. Chapter 3. Oh, tama, God has set eternity. Bakit? Sa lahat ng creation, sa tao lang nakaset yung eternity. Wala sa aso. Wala sa puno. Kasi yung eternity can only be fulfilled by God. Diyos lang. Kahit ilang zero pa yang sa account mo, can never be fulfilled by God. So, ang tanong sa'yo kapatid, kaibigan, ikaw ba ay lumalaki ba? Lumalawak ba yung uhaw mo sa Panginoon? Ang tanong sa atin, what satisfies you most today? Anong nakakasatisfy sa'yo? Kung bibigyan ka ng layo ng iyong tatay, anak, bahala ka. Kung saan mo gustong pumunta. Walang restriction, no judgment. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Today, Sunday, saan ka pupunta? Things that will satisfy your appetite, your desire, or things that will satisfy your souls. Tanungin mo sarili mo. Kung hindi ka hinila, kung ayaw, hindi ka hihilahin na yung kasama sa bahay. At kung hindi ka restricted na, kaya naman, makikita ni Pastor JP, wala ako sigurado, ite-text ako nun. Sigurado pupuntahan ako. Bakit wala si ganito? Kung wala yon, anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Anong makakasatisfy sa'yo? So mga kapatid, mga kaibigan, ilang application lang. Personal application. Kung si Kristo ay nauhaw para sa iyo, dapat natin tandaan, He identified with you personally. Pangalawa, siya mismo ang siya mismo ang nagkarga ng judgment para sa iyong kalalagayan. Pangatlo, ginagarantiya niya na bawat pangako niya tutuparin niya. At pang-apat, tandaan mo, no matter what you do in this world, He alone can satisfy your soul. Si Kristo lang makakasatisfy ng kaluluwa mo. Kaya nga, the question remains, kapatid, ikaw kapatid, tayo nabubuhay pa rin sa mundo with remaining sins. Laging merong humihila na ibang direksyon. Lagi may humihila, hindi ko alam kung ano yan. Maaring ambisyon yan, maaring relasyon yan, maaring negosyo mo yan, maaring yung pangarap mo sa buhay, maaring yung entertainment. Ang tanong ko ngayon, kapatid sa'yo, kapatid, kinakausap kita, do you thirst for Christ? Noong bang umaawit tayo kanina, puro si Kristo nakikita mo, nandoon ba yung, nasa-satisfy yung thirst na yung kaluluwa, and yet nagtithirst ka pa. Yun yung irony doon, yun ang paradox doon. The more you have Christ, the more you thirst for Him, but then you are the more satisfied. Nasa-satisfy ka ba? Kay Kristo. O may ibang nagsasatisfy sa kaluluwa mo? I would rather be in this place, be with this person, be this, than be with Christ. Yun ang tanong sa atin ngayon. Do we thirst for Christ? Is our thirst growing? O baka kapatid, ikaw ay aking pinaalalahanan, baka nagpe-fade na yung iyong uhaw kay Jesus. Baka may ibang humiilan na, paalala lang. Baka may ibang bagay na nagsasabi sa iyo, this is much better than Christ. Meron na, ang tanong pa nito, meron na bang ibang bagay na pumalit na sa desire mo sa Kanya? Tanungin natin sarili natin, kapatid. We have to ask this every day and every so often. Para sa aming mga pastor,
Yung bang nasa harap kami ng mga tao at mga tao nakatingin sa amin, has that replaced the desire for Christ? Yung gusto ko marami rito na nakikinig. At medyo malungkot ako pag maraming absent kasi kaunti lang makikinig. Or is it because of Christ? Whether few or many. At pangapat na tanong ko, tayo ba yun umiinom mula sa balon na hindi kailanman makakasatisfy? Naalala niyo ba yung pag-aaral natin noon, yung Samaritan woman? Naituro ko yun, di ba? Nandun siya sa balon. At kausap siya ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, pag kumuha ka dyan, pagkatapos nun, ikaw ay mauuhaw muli. But I will give you water that will never make you thirsty again. Hindi mo na kailangan yan. Mga kapatid, tanungin natin ang mga sarili natin, anong balon yung ating kinukunan ng tubig sa mga sandaling ito? Kaya, nais ko imbitahan dito, hindi mo wala pa kay Jesus. Tanungin kita, may uhaw ka ba kay Kristo? Kung wala, at nakikita mo mga katotohanan ito, ipanalangin mo. Ang thirst kay Kristo nanggagaling kay Jesus, hindi sa sarili mo. Hindi ka mauhaw po para kay Kristo. At hindi mo dapat sabihin na, hintayin ko na lang makaranas ako ng uhaw. No. You pray to God. Panginoon, gusto ko, katulad ng mga Kristiyano, Panginoon, medyo nalalamig na ako. Para nawawala na yung gusto, pagka humaling ko sa Panginoong Jesus, nawawala na yung uhaw ko sa Kanya. I pray for thirst. Di lalo na yung mga hindi pa mananampalataya. Lalo na naiintindihan na yung katotohanan ito. Manalangin tayo, mga kapatid, manalangin tayo para sa ating mga mahal sa buhay. Lagyan sila ng uhaw ng Panginoon para sa Kanya at sa Kanyang salita. Pero doon sa mga nauuhaw, nandito kayo, hindi nyo alam bakit kayo nandito, bakit gusto ko sa lugar na ito, bakit pag nakikita ko, narinig ko yung pangalang Jesus, parang nakakaramdam ako ng pagkauhaw. If you are thirsty, not for water, but for peace, for forgiveness, for meaning, o kaya talagang pagod ka na sa buhay mo. Chasing after the wind. Sabi nga niya yung Ecclesiastes, ni Kohelet. Habol ka ng habol. Habol ka ng habol sa bank account mo. Kailangan lumaki yung bank account ko. Pagkakita mo, kala mo nakapagpahinga ka na, yung pala gusto pa mas mataas. Pag pumunta ka sa parking lot, akala ko akin na yung pinaka-latest na model ng sasakyan. May mas maganda pa pala kay brother, habol na naman ako. Nakakapagod, di ba? Gusto mo magpahinga. And Christ is inviting us na bumunta sa Kanya. At pagpunta mo kay Jesus, hindi mo kailangan linisin muna yung sarili. Huwag ka mag-pretend. Alam nyo, pag pumunta kayo ospital, hindi kayo magbibihis muna. Emergency! Nakakita na ba yung ganon? Emergency to! Inatake ka! Mag-necktie muna ako. May makeup muna ako para naman pagkakita sa akin, doktor, maganda ako. You're a fool! You come to Christ dahil may problema ka. Maaaring tumatawa ngayon at the outside, pero deep inside, nasisira ka na. Magko-collapse na yung mundo mo. You come to Christ. Hindi mo kailangan linisin muna yung sarili. Hindi mo kailangan magpalakas muna. Ang kailangan mo lang mga kaibigan, ay mauhaw ka. Kasi yung nagsabing, I thirst, doon sa krus ng Kalbaryo, ay nagsasabing siya ang living water.
ang ating Panginoong Jesus. Niisip ko nung nakaraan kung ano ituturo ko at na-realize ko mag-observe tayo ng ng Lord's Supper mamaya, no? Yung the Lord's Supper. At nakita ko napakaganda nito for us to remember. Na every time na ginagawa natin yung bagay na yon, nagkakaisa tayo that we declare to the world we are not thirsty anymore for the world, but we keep on being thirsty for Christ. Sana nandun yung pagkakaisa natin. So, mga kapatid, ito ang ating pinag-aralan ngayon. Let us take these things to heart. At manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. At panalangin namin na sana ay matulungan mo kami. Dalhin mo kami doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan masasatisfy yung uhaw ng aming kaluluwa. At sana tingnan namin ang may we look at the dying Christ with grateful hearts, dahil hindi na kami makakaranas ng judgment na nagmumula sa iyo. Tulungan mo rin kami, Panginoon, bilang isang iglesia, na katulad ni Jesus, nagpakita ng kanyang kahinaan, nagpakita kung anong dapat gawin ng isang iglesia. Help us na gawin ang sinabi ni Apostol Pablo, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Lalo na, tulungan mo kami to really weep with those who weep sa aming kalagitnaan, knowing that we will fulfill your law. At itong iglesyang ito ay magiging tunay na paggamutan ng mga kaluluwa. Dali mo rin ang mga wala pa kay Jesus. Panalangin namin, Panginoon, na iparanas mo sa kanila na kay Jesus wala nang tag-uhaw para sa mga bagay dito sa mundo. At sa mga nalalayo at maaaring hinahatak ng maraming bagay, papalayo sa Kanya, tulungan mo po kami. All of us are prone to wander, prone to leave the God we love. O Panginoon, katulad ng sinabi kanina, we are here because you keep us. Nandito kami dahil hinahawakan mo kami, not because we are holding to you. Maraming salamat sa mga katotohanan ng aming pinag-aralan ngayong umaga. And we expect, Lord, and we pray na sana ikaw ay magligtas pa ng mga kaluluwa, magdadagdag sa bilang ng iyong iglesia, nang sa ganun mas lalaki at lalakas ang boses sa mga nagtunay na niluluwalhati sa iyo sa mga panahon ng panambahan. Lahat ng mga bagay nito ay aming pinapanalangin sa kaluwalhatian at kapurihan ng aming Panginoong Jesus. Amen.